Welcome to James Bong TV. Good morning mga kaibigan. Ang problema ng Barako Scrambler ko ay kinakapos ng gasolina kapag tumatakbo na ng mabilis. Parang sinisinok. So check natin ang karburador. Kalasin muna natin yung piston ng karburador niya. So dahan-dahan lang natin tatanggalin. Ayan. Tapos ang susunod nating tatanggalin ay ang kanyang choke. Ayan. So, dahan-dahan lang din. Ayan. Titignan din natin yan kung ano ang problema ng ating. Hindi naman nag-overflow itong ating carburetor, kaya sa tingin ko hindi naman problema nito yung floater. So kalasin muna natin itong air cleaner. Ayan, kasi itong air cleaner hindi na ito standard. Bumili na lang ako ng maliit na air cleaner. Check ko lang kung may gasolina o kaya naman emilamis. So far malinis naman yung ating air cleaner. So ayan, tanggalin na natin yung choke ng ating karburador para makita natin mabuti. Ayan. So lagay muna natin, kumuha tayo ng mapagpapatungang malinis. Ayan, pasensya na at DIY lang po ito. Hindi tayo mekaniko, pero sa dami na po ng ating mekanikong pinagpagawaan nito, hindi po nila mapatino. Bago na po itong karburador na ito. Dati bumili ako ng local na karburador, hindi man nila mapatino. Akala ko titino na kapag original na Mikuni na karburador, pero hindi pa rin nila mapatino. So kaya i-DIY na po natin. So tanggalin po muna natin yung apat na screw ng ating karburador. Dahan-dahan lang po para hindi masira yung screw ng ating karburador. Ayan. So i-DIY na po natin. Nag-research naman po tayo kung ano ang gagawin natin. Ang tingin ko kung problema nito ay yung settings ng yung kanyang pilot screw. Baka po wala sa tamang settings. Yan. So kakalasin na po natin ito. Pero check po muna natin. So tingin ko ang kakalasin ko po muna itong pilot screw natin. So dahan-dahan lang po. Ayan. Ito pong pilot screw, pag nakalas po ito po ay mayroong spring, mayroong washer, at saka po meron siyang o-ring. So pag nahugot po ito, ayan, dahan-dahan lang po tayo, medyo maliliit lang ito. Ingatan lang po natin at baka tumalsik, baka mawala. Ayan. So kaya dapat po nating tandaan kung paano natin tinatanggal yung mga maliliit na piyesa, kasi kung paano natin siya ibabalik, ganun din po yung pagkakasunod-sunod. Ayan, natanggal na po natin yung karayom, yung ating pilot screw, kasama po yung spring tsaka yung washer niya, tapos tsaka po yung kanyang o-ring. So pag kinabit po natin yan, ganyan din po ang pagkakasunod-sunod ng pagkakabit. Ayan, so tinitingnan ko lang po mabuti kung marumi yung ating karburador. So kakalasin na po natin, paghihiwalay na natin yung upper at saka lower part ng ating karburador. So yun, kaya po tumatapo na yung gasolina. Naghihiwalay na po yung chamber niya kung saan naiipon po yung gasolina o yung stock ng ating gasolina sa karburador. Ayan, so tinitingnan ko lang po, baka marumi yung gasolina. So hindi naman, may konting mga latak lang, normal lang naman po yon sa ating karburador. Ayan. So ayan, tinitingnan ko lang po yung ating floater. So ito pong floater na to medyo nakatungo. So dapat po ito'y nibilado lang. So pantay lang po dapat ito. So mamaya po ay i-adjust po natin ito ng konti para maging nibilado o pumantay yung ating floater. So pero sabi ko nga po kanina, hindi naman ito nag-o-overflow, kaya hindi naman po yan ang problema niya. Pero i-adjust na rin po natin ng konti. Yan, tanggalin lang po natin yung pin ng ating floater. Yan, huhugutin lang po natin yan para matanggal po natin
yung ating floater. So tanda po ninyo, pag angat po ninyo ng floater, pag natugot ng pin, kasama po dyan yung pinakakarayom niya doon sa na mahuhugot doon sa seat. Yan. Yan. Tanda po ninyo kung paano nyo tinanggal kasi ganun din po natin siya ibabalik. Yan. So ano po yung karayom niya? So ang gagalawin lang po natin ay yung pinaka-adjuster nung floater natin. I-adjust lang po natin siya ng konti para maging nibilado po yung ating o pantay yung ating floater. Yan. Pagka po kasi masyadong nakatungo, masyado pong madami yung marami sa normal yung gasolinang mai stack doon sa ating carburetor. Kung medyo mataas naman masyado, kano naman po, kabaligtaran naman. Masyado naman kokonti yung gasolinang papasok o maiipon dun sa ating chamber. Yan, sinisilip ko lang po at hinihipa natin kasi nga wala naman tayong compressor natin kung marumi, para inihipa natin para matanggal yung dumi. Yan. So una po nating ibabalik ay ang ating pilot screw. Yan. Tandaan po natin kung paano natin yung tinanggal, dapat ganun din natin ibabalik. Yan. So, hihigpitan po natin yan dahan-dahan hanggang sa yung karayom nung pilot screw ay lumusot doon sa butas. Yan. So, yan. Kakapain po natin kasi may butas yan dyan. Yan. Pagka po naramdaman nating lumusot na yung karayom, ibabalik po natin. Dapat po tamang-tama lang po. Ayan. Ayan, hindi pa siya lumulusot Ayan, kaya hinihigpitan ko pa po. Ayan. Kinakapa ko po. Kapag ka po yan ay lumusot na, papakiramdaman lang natin. Ayan. 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 Lumusot na po. Kaya ibinabalik ko po para lumubog ulit dun sa saktong-saktong lang na matatakpan yung butas, hindi po siya lalagpas doon sa butas niya. Yan. So kapag ka po yan ay sakto na, yan, iseset na po natin. Ang tama pong settings niyan ay 3.5 ikot pabalik. Yan, yun po yung tamang settings. Yan. Bilang tayo, 1, kalahati, 1, 1 kalahati, 2, 2 kalahati, 3, 3 kalahati. Iyan po ang tamang settings ng ating pilot screw. Yan. So, ang susunod naman po natin, ayan, ay yung paglilinis. Linisin po muna natin yung labas ng ating carburetor para man po pag kinabit natin, malinis na. Ayan. Nihipan ko lang po para kung mayroong mga bara ay maalis kasi wala nga po tayong compressor. Tandaan po natin, DIY lang po ito. Tingnan natin kung mapapatino natin yung ating carburetor. Ayan. So, ibabalik ko na po yung floater. In-adjust ko po ito at i-check ko po ulit kung kailangan pa ulit natin itong i-adjust. Pero linisin po muna natin yung sariling gasolina na rin po niya na nandoon sa chamber niya, doon sa lower part ng ating carb ang ating gagamitin. Ayan. So, ayan, binabalik ko na po yung pinakakarayom dahil nakasabit po yan doon sa floater para pag ibinalik natin, ayan, ay eksakto po doon sa seat niya. Dapat yan. Yan, sasabit na po doon sa mismong floater. Saka natin isusuot doon sa seat niya. Yan. Saka natin ibabalik yung pin. Yan, nilinis ko po muna yung pin. Yan. Pag naisuot na po natin, yan. Check ko po ngayon kung nibilado na yung floater natin, hindi na nakatungo. Ayan, tama na po. So,
pwede na po nating ibalik ngayon ang takip. Yan yung pang lower part, pero lilinisin po muna natin kasi meron pong mga kahit paano may mga latak. Ayan. Ayan. Taktak po natin para siguradong malinis. Tandaan po natin dahan-dahan po natin ngayong ibabalik. Ayan, tatakpan na natin yung pang ilalim na bahagi ng ating karburador. Ibabalik na natin. Ayan. Ayan. Nasa labas po yung ating mismong pilot screw. Ayan. Balik na po natin yung 4 na tornilyo ng ating karburador. Ayan. Tandaan po natin, dahan-dahan lang po ang paghihigpit nito. Huwag pong masyadong mahigpit at huwag din naman pong maluwag masyado. Ayan. Ayan. So yung una, pangalawa, ayan, pangatlo, pang-4. Ayan. Tapos hihigpitan na lang po natin ng tamang higpit. Yan. So, bago natin siya ibalik. So, yan po. Para masigurado nating maganda ang magiging performance, ay i-check nating mabuti yung pagkakabit natin. So, ibabalik ko na po yung pinaka-choke niya. Ayan. Tanda po natin na ang choke, pag ibinalik po natin, itutulak lang natin pababa yung plastic niya na thread, tapos hihigpitan po natin ng kamay. Huwag po tayong gagamit ngayon ng tools sa pagbabalik nito kasi plastic nga lang po yan, ay madali pong masira, baka ma-lost thread. Ayan. Punasan po muna natin. Pagkatapos po natin mapunasan, malinis, ay ibabalik po natin yung air cleaner natin na pinalit natin sa standard. Ayan. Para bago natin ibalik yung ating karburador, ay nakakabit na po yung ating air cleaner. Ayan. Original po yan, Mikuni na carburetor. Ayan. So, malinis na. Sana po ay maging maganda ang performance dito ngayon at umayos na ang tono ng ating karburador. Ayan. Itabi na po natin. Kakabit na natin yung double check lang natin yung air cleaner kung malinis. Ayan, so malinis naman po. Kakabit na po natin. Siguraduhin lang po natin na maayos ang pagkakabit, mahigpit. Doon natin siya isasalpak sa mas malaking butas nung side ng karburador. Ayan. Siguraduhin lang po nating mahigpit ito at walang singaw. Kasi po pag ito'y maluwag at may singaw, ay hindi rin po magiging magandang performance ng ating karburador. Para sisinukin din ito para ding kinakapos ng gasolina kapag ito'y tumatakbo. Kaya kailangan ay sarado. Yan, mahigpit. Yan. So ibabalik na po natin, lapit lang natin ng konti yung camera para makita ninyo. Yan. So ang una po nating ibabalik diyan ay yung piston ng ating karburador. Hinipan ko lang po muna para malinis yung paglalagyan. So ibabalik po natin ngayon yung piston. Yan pong piston ay mayroon pong kanal yan, yung piston ng ating karburador. So itatapat po natin doon sa kanyang guide pag ipinasok po natin yung piston. Doon po natin itatapat sa guide para po pumasok. Pag hindi kasi sa guide, hindi po papasok yung ating piston. So pag hinigpitan po natin, yan, clockwise po ang paghihigpit. Kamay lang din po. Kamay lang talaga ang pinanghihigpit po dyan. Yan. Tapos, ibabalik na po natin doon sa parting ng block. Ayan. Kailangan po. Yan po ay mayroon ding clamp. So, kailangan nga po, silyado yan. Kailangan ay mahigpit para po walang singaw. Para maging maganda ang performance ng ating motor. Pagkakabit po niyan at pagkahigpit natin yan, babalik naman po natin yung hose ng gasolina galing doon sa tangke. Tapos tsaka natin bubuksan yung gripo o yung valve ng ating gasolina doon sa tangke. Yan. So pagka naikabit na po natin yan, susubukan nating paandarin. Pero higpitan po muna natin yung ating clamp. Ayan. Clockwise din po ang paghihigpit. Ayan. Kailangan po mahigpit talaga para walang singaw.
Ito nga po palang barako natin ay kickstart po ito. Hindi po ito push start, ano. Ito ay kick lang, pero barako 2 po ito. Barako 2, pati yung kinabit nating bagong karburador niya na ay barako 2 po ito. Kaya ganun po ang settings na ginawa natin. 3.5. Yan, linisin ko lang po. Yan, tapos ikakabit na rin po natin yung yan, ayusin, check lang natin mabuti yung sa spark plug. Yan, try nating paandarin kung hindi nakuha sa isa. Ayun, pangalawang sipa, umandar na siya. Yan. Okay. Very good. Yan, linisin lang po muna natin. Linisin lang muna natin ang ating pagkakabitan ng side cover para maalis po yung mga ali-alikabok. Ayan. Tapos susunod po natin linisin dyan yung mismong side cover na po natin. Ayan. So medyo mababa lang po ang minor ng ating motor, kaya i-adjust lang po natin yung kanyang minor. Ayan. Huwag po masyadong mataas ang minor kasi habang umiinit po ang makina ng ating motor ay tumataas po ang minor niya. So tamang-tamang minor lang po ang dapat natin gawing timpla para matuno natin yung ating karburador. Ayan. Ayan. So yan po. Ayan. So okay na yung minor niya. Ayan. So ikakabit na po natin yung side cover. Ayan. So linisan lang po muna natin. Ayan. Sa dami ko na pong pinagpagawaan nito, hindi po nila maitono ang ating karburador. Pag tinakbo ko na po ay ayaw pong mag-perform ng maayos. Ayan. So ayan ko na po. Pinatay ko lang po muna yung motor para ma-check natin, matry natin kung aandar sa isang sipa lang. Ayun, umandar na po kaagad sa isang sipa lang. Yan, talang po natin. So, mga kaibigan, ito po, pagkatapos po nito maikabit, ay tinesting ko po ito at okay naman ang naging performance ng ating motor. So, hindi po tayo nagkamali, okay na okay ito. Sana po nakatulong ito sa inyo kung makararanas din kayo ng ganitong problema ng inyong barako. So, maraming salamat po. Hanggang sa susunod.